Hello mga boss, si Boss Vic ito at muling nagbabalik. Ngayong araw ay nandito tayo ngayon sa warehouse assembly ng FKM Motorcycle Philippines. Kung mapapansin nyo, iilan pa lang yung nagbablog nito dahil kalalabas lang nitong motor na to. Itong motor na to ay 500cc na kung tawagin ay ARY 500 na ipinangalan sa Arayat, Pampanga. Dahil itong FKM ay nandito sa San Simon, Pampanga, kaya kung tawagin siya ay Arayat 500. Gagawin natin ng first impression ride. Ipapakita ko sa inyo yung ganda ng performance nito. Kaya samahan nyo ako sa ride, tara. Naglalabas sila ng mga unit. Siyempre, magpapa-shoutout. Sinong gusto yung shoutout? Ryan Biray. Ryan Biray. Okay. Eduardo Perez. Eduardo Perez, shoutout. Mga taga saan kayo, brother? Bulacan pa po. Ikaw, brother? San Simon. San Simon, Pampanga. Masasarap ang pagkain dito. Ang ganda ng tunog nun, no? Ano yan, Victorino? Torino. Next na vlog natin, gagawa natin ng vlog yun. Maganda yun eh, Victorino 250. So sa ngayon, focus muna tayo dito sa performance nitong ARY 500. Ayan ang welcome panel. Wow, ang ganda, laki oh. Diba? Parang tablet na naka-portrait siya. Tapos dito sa labas, yan na yung mga nagpa-shoutout sa atin na pagkatapos assemble, ayan, lilinisin na. And then, double check bago dalhin yan sa mga kasa, sa dealer, sa mga branches. Unang buhay. Wow. Okay, arangkada, primera. Ang lambot ng clutch, ang daling ipasok ng kambyo. Ang cute naman ng motor na to. So mga boss, ito, pag nagustuhan ko ang performance nito, bibili ako. Kukuha ako ng para sa akin. Mapapansin nyo dito, ito store. Sa ibang bansa, Brixton Store 500 ito. Gaukin sa China. Ito ay Singapore motor pero made in China. Pagdating dito sa Pilipinas, ay rebrand ng FKM Motorcycle. Ang ibig sabihin ng FKM ay Flying Knights Motor. Dahil itong warehouse na to, Global Asiana ba yun? Dito sa San Simon, Pampanga. Wow! Ang gaan niya. Try nating tayuan. Wow! Woo! Suabe. Ang sarap. Meron siyang traction control at saka merong ABS. Malaking bagay na yun para sa ganitong adventure bike. 6-speed manual, ang bilis. Ang ganda ng gearing niya mga boss. Ang maganda dito sa motor na to, napakamura. Kung ikukumpara sa ibang brand mga boss, ito ay nagkakahalaga lamang ng 298,000. Sa mga competitor nito na ganitong category, adventure bike, ay talagang ang laking mura nito. Tingnan natin yung lakas. Wow! Saktong-sakto may humps. Tingnan natin. Panis. Bago tayo lumayo, siyempre, nagbiblink yung gasolina at ito naman ay bagong-bago. Nasa 17 kilometer pa lamang, magagasolina muna tayo. Ang ganda, di ba? Ang cute niya mga boss, oh. Ayan, oh. Walang premium? Saan pa may gasolina dito may premium? Meron pa dyan. Meron pa. Sige. Walang premium na gasolina, kaya lipat tayo. Ito yung gusto kong ma-test ride para kukuha ko ng sarili ko kapag nagustuhan ko yung performance. Dahil nga mahilig na tayo sumama sa mga loop, yung malalayo, ay siyempre mas gusto ko yung ganito na category, adventure bike, tapos 500cc. Ang baba ng presyo, di ba? Sulit na sulit ka sa presyong ganito, 298,000. May 500cc ka na ng FKM. Ito gasolinahan. 200 premium. Okay, patay natin. And then yung susi. Ang ganda ng susi nila. Pwede ba yun sa NX? Sa NX? Oo, pwede to. Basta 400cc pataas, pwede na. Pwede sa Ginasolinahan natin. Capacity nito, ang tangke nito ay 16 liters. Ang cute, di ba? Kung sa mukha nyo pagmamasdan, para siyang tipaklong. Kaya sa ganito mga boss, dahil para siyang pang-disyerto. Kaya mas mababa yung kanyang tapaludo para hindi tumalsik masyado yung mga alikabok. Kasi kung lalagay mo dito yan, para siyang enduro type na, di ba? At least to, dual sports yung gulong. Pwedeng pang highway, pwedeng pang off-road. Laki ng tangke, yung 200 ko, hindi man lang nagbago yung bar. Hindi man lang dagdagan kahit isa. Tingnan nga natin. Malakas rin. Sarap gamitin na ba? Katulad ng sinabi ko kanina, ng FKM ay nasa San Simon, Pampanga. At itong motor na to ay ipinangalan dyan sa nakikita yung bundok na yan. Kaya ito tinawag na Arayat 500. Tatabi lang tayo mga boss dahil ako ay natataasan sa ating brake and clutch lever. So may number yan, 1, 2, 3, 4, 5. Adjust natin sa number 5. Ganun din sa kabila.
Alright, ayos na. Na-adjust ko na. Pag kasi mga boss kayo gumagamit ng motor, dapat isiset nyo yung brake at sa clutch lever. Depende kung saan kayo komportable. Depende sa haba ng kamay ninyo. At yung baba at saka taas nito ay dapat i-adjust na ninyo pagdating sa bahay ninyo. So dahil panghiram lang natin to, ang i-adjust lang natin yung layo. Yung baba hindi natin i-adjust kasi isang beses lang naman natin gagamitin. Kailangan kasi ng tools yun dito para itong ito yung sinasabi kong daan na parang gandang puntahan. Nagro-road test lang naman tayo, wala man tayong itinerary talaga kung saan tayo pupunta. Kung saan na lang tayo padpadi ng silinyador natin. O, diba? Wow! Ang ganda. Hindi na muna natin isasagad yung takbo nito dahil break-in period pa to yo. Tingnan natin kung may nararamdaman tayong init kapag nakalayo-layo na tayo ng takbo. Pasan kaya to? Dead end na kaya to? Ang sarap gamitin. Ang gaan niya. Pero may nakalagay ditong range na 65 km ang kaya niyang takbuhin bago pa siya ma-empty. Ang galing din no? Yun lang, dead end na. O, diba? So may daan yata sa kabila, iikot na lang tayo. Pwedeng pang off-road talaga to. Tabi tayo rito. Ang sarap niyang gamitin, no? Huminto lang tayo dito para ipakita ko sa inyo yung set height nito kapag ako ay nakaupo. So dahil ang height ko ay 5'7 and 3/4, kunting-kunti na lang 5'8 na ako. Pag nakasapatos na ako, 5'8 mahigit na yung height ko. So ito yung seat height natin. Kapag nakasentro ang bike, tiptoe ako. Ganon din sa kabila. Kung ano yung lapat ng kanan pa ako, ganon din sa kabila. Ganyan siya kataas. Ang ganda niya. Sa banda rito may sticker na ARY siya kung basahin, 500. At yung logo niya dito na FKM. Katulad na sinabi ko kanina, existing na to sa ibang bansa. Pagdating dito kasi ni-rebrand lang. Kung sa ibang bansa ito, ang international name nito ay Brixton Store 500. Yun ay gawa ng Gaukin. Ang Gaukin Motors ay gumagawa ng mga heavy equipment na mga makina. Isa din sa kilalang brand yun pagdating sa China. So itong motor na to, napakaganda. Pinangalan niyan sa Mount Arayat. At kakaiba yung itsura talaga niya Built-in na siya na merong clutch lever guard dito. So sa susunod na vlog natin, pag may nakita kayo na ganito, yun ay talagang para sa akin na no. Kaya gusto kong i-road test to kahit saglitan lang dahil nga parang napapamahal na ako sa mga adventure bike. Siyempre, sa dami-dami at ang lalayo ng mga pinupuntahan natin, mas gusto ko yung komportable. Katulad nito, ang ating body position, naka-upright. As in talagang adventure ang kanyang datingan. At pag tumaas naman ako, relax na relax Pag nakatayo tayo, di ba? Hindi ako kubang ganyan. Tuwid na kaya pa nating patakbuhin. Mahaba yung gear ratio niya mga boss. Kaya pwedeng pambundok to, hindi ka mabibitin. Hindi ko alam kung pwedeng dumaan dito. Feel na feel yung probinsya. Kasi may nagbibilad ng palay. Andito tayo ngayon sa San Simon, Pampanga. Parang doon lang yata ako galing doon sa mga warehouse na yon. Makikiraan po. Baka po kumapagalitan. Up. Tatawid ako dito. Kasi nagbibilad sila ng palay. Wow, kinta pa lang yun. 6ta. Naka 120 agad. Hindi muna natin bibiritin dahil nga siyempre break-in period pa lang siya. Yung hampas ng hangin nababawasan kasi malaking bagay itong kanyang windshield. Na dito naka-bracket yung kanyang panel na ano bang tawag dyan? TFT na ba yan? Portrait to. Patayo. Ang gandang tingnan. Sa halagang 298,000, meron ka ng 500cc na adventure bike. Parang worth it naman to sa presyo. Ito yung brand na magpapasakit sa ulo ng mga competitor na brand, no? Dahil ang laki ng makina, napakamura pa. Hindi sa naninira ako ng mga presyo, ha? Pero diba, totoo naman Yung ibang 450cc nasa 350,000.
Ito yung malaking bagay sa motor eh, no? Yung gusto mong overtake na hindi ka mabibitin. Kasi once na alanganin, no hesitation ang overtake mo kapag gano'n, di ba? Sa takbong 100, wala pang vibration. Normal pa lang sa kanya yung takbong 100. Kasi 500cc lang naman to eh. Pumalo to ng mga 150, okay na sa akin. Iba kasi yung gear ratio ng ng adventure bike kaysa mga naked. Bawat category ng motor, magkakaiba yan. For example, malakas siya sa primera. Pagdating ng segunda, malakas pa din. Pero yung tercera niya, pabawas ng lakas nun hanggang kwarta at magkakatalo na lang yun sa bandang dulo. So itong motor na to, napapansin ko nung kinambyo ko ng sixta is parang tipid mode na lang siya ng quinta. Kunting-kunti na lang yung diferensya nung lakas sa 5 and 6 gear. Mapakaliit na factor na lang nun mga boss. Kaya para sa akin, ayos na. Walang advantage saka disadvantage sa akin. Kumbaga normal lang sa akin yung ganun. Balik na tayo dahil naka ilang kilometro na tayo eh. Okay na sa akin yun. Ang mahalaga eh, horse ride experience with ARY 500. Try natin ang cornering dito. Kakanan kasi tayo rito eh. Counterweight ang ating gagamitin. Wow! Naamoy ko pa yung singaw ng makina, naamoy bago. Maganit pa yung piston. Tapos pinatakbo na natin ng 100. 100 ba yun o 121? So ayan mga boss, andito na tayo ngayon sa warehouse. Isusuli natin ang FKM ay dating Pecon Solid Motorcycle Manufacturing Corporation. Balik tayo dito sa ating ARY 500. Patayin na natin ang makina. Sound check muna. O, di ba? Oh, 2-cylinder, tapos yung exhaust niya napaganda, stainless. Hindi man siya mainit dahil nga may heat guard siya. Ang sarap siguro nakangkas dito. Napakaganda ng forma, wala akong masabi. So ngayon ang verdict ko, sa halagang 298,000, meron ka ng ganito. Tayo mga Pinoy, ano ba yung gusto natin? Siyempre doon tayo sa makakamura na proven naman ang performance, no? Katulad nga ng sinabi ko kanina, sa ibang bansa ay existing na nagawa ng Gaukin, yung Brixton Store 500. Kaya pagdating dito sa Pilipinas, ipinangalan sa Mount Arayat. So para sa akin, goods na goods to. Abangan nyo yung susunod kong vlog. Pag may nakita kayo sa akin ganito, malamang nagustuhan ko ang performance nito. Ito si Boss Vic, nagpapaalala lagi sa inyo na ride safe always. God bless.